Okay, salamat sa Panginoon. Kung meron tayo mga Bible, makibukas tayo sa aklat ng unang Korinto chapter 3, 1 to 23. 1 Corinthians 3, chapter 1 verses chapter 3 verses 1 to 23. Ang title diyan, mga lingkod ng Diyos. Okay, meron nakalagay diyan, mga lingkod ng Diyos. Tama ba? Yan, sabi rito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtatanglay ng Espiritu. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ron, 1 Corinthians 3, chapter 3, verses 1 to 23, verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Ayan, si Pablo ang nagsasalita sa sulat na ito. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Yung pinatutungkulan ditong gatas, yung salita ng Diyos. At alam naman natin, ang gatas, pagkain niya ng mga baby, ng mga infants. Yan, sabi rin sa 2, una sa 1, hindi niya makausap yung mga manggagawa, yung mga Kristiyano ng panahon. Yan, sa mga bagay na matitigas na pagkain. Bilang mga tao nagtatanggay ng Espiritu, so ibig sabihin ng talagang matitigas na pagkain espiritual. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at sanggol. Sabihin, kailangan pang kausapin ng Pablo sila gamit yung mga mabababaw pa lang na mga salita na kaya lang nilang maunawaan, maintindihan sa pananampalataya kay Kristo. Yan. 2, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Yan. Sabihin, gatas pa rin yung sa paraan ng kanyang pangangaral at pagsasalita. Sa kanila, gatas pa rin yung binibigay ni Pablo. Kasi bakit? Hindi pa nila kayang tanggapin sa kanilang puso yung matigas na salita ng Panginoon. Bakit ba naging matigas ang salita ng Panginoon na sinasabi rito ni Apostol Pablo? Kasi ang gatas, pagkain niya ng mga infants. Kumbaga sa may biglang na pagkain yan. Yung hindi ka matutukan, hindi ka mahihirinan, hindi ka maiinfacho, yung kasi kaya hindi pwede pakainin yung baby ng mga pagkain matigas. At hinahalin tulad nun yung mga Kristiyano sa mga taga-Korinto at sa atin din ngayon, karamihan na dapat gatas pa rin hanggang ngayon ang pinapakain sa atin na salita ng Diyos. Pero bakit ba hindi natin pwedeng ikumpara yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng gatas, lalo na ngayon mga matatagal na tayong Kristiyano? Sa tingin nyo, bakit ba tinuturing ni Pablo rito kapag matigas salita ng Diyos? O gatas? Kasi gatas pagkain ng mga bata yan eh. Sabihin mild, hindi pa ganoon kabigat na salita ng Diyos. Sa palagay nyo, kasi sabi ng Hebreo 4:12, Hebreo chapter 4 verse 12, Hebreo 4:12, sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibaturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at bato at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, ibig sabihin yun. Kaya hindi makausap ni Pablo yung mga Kristiyano noon sa pamamagitan ng matigas na pagkain kasi masasaktan sila. Kasi napakasakit ng salita ng Diyos talaga. At dapat malaman niya ng mga Kristiyano, lalo na yung mga tao sinasabing sila ay Kristiyano at matagal na sa pananampalataya, umabot na ng mga ilang taon na talagang pumupunta sa mga churches na kinaaniban nila. Kaya dapat sanay na sa mabibigat na salita ng Diyos at dapat nakatanim na yun sa isip at puso nila. Kaya hindi, sinasabi ni Pablo, hindi niya makausap
sa matitigas na pagkain yung mga Kristiyano noon, gatas pa yung binibigay niya. Kasi kapag binigyan niya ng mga matitigas o mga aral na mabibigat na salita ng Diyos, hindi nila kakayanin. Mabubuluran sila, masasaktan sila at baka yung pa yung maging dahilan ng pagkabagsak nila sa pananampalataya. Kaya inuuri ni Pablo yung pananalita, yung pagtuturo na pwede niya na ituro base sa mga kaisipan at pag-uugali at kakayanan lang na natatanggap ng bawat Kristiyano noon. Pero sabi dito ni Pablo, napakatagal na nilang mga Kristiyano, pero bakit hanggang ngayon? Sabi dito, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. So, tagal na ng panahon, hanggang ngayon hindi pa rin nila kaya. Yung matigas na pagkain, yung salita ng Diyos, yung katotohanan na dapat nilang kaakibat sa kanilang isip at puso, na dapat taglay-taglay na ng kanilang mga buhay. Pero ano ba yung mga bagay na yon? Sa 3, sapagkat nananaig pa sa inyo, kasi kita ni Pablo sa mga katangian ng mga Kristiyano noon, ng mga miyembro niya sa iglesia, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang buhay makalaman. Ano ba yung mga buhay makalaman? Ang inyong pag-iinggitan, ang inyong pag-aaway-away, ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ayan, isa sa bagay na napakabigat nating mapakinggan sa salita ng Panginoon na sinasabi ng Hebreo 4:12. Kasi sino bang Kristiyano ang hindi nakikipag-away? Kahit sino naman. Minsan kahit pastor na, nakakakawa pa ng kaaway. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ibig sabihin, kapag hindi ka pa pwedeng bigyan ng mabigat, yung katangian mo, makalaman. Ang palatandaan ng taong makalaman ay ang pag-iinggitan. Marunong ka pang mainggit sa kapwa mo. Amen? Dapat hindi na natin nararamdaman sa ating puso yung inggit. Okay? Kagaya nga ng Kristo. Wala naman tayong nabasa na nainggit si Kristo sa iba. Sa halip, dahil siya ang pinakamayaman sa lahat, siya ang Diyos ng mga Diyosari, ng mga hari, hindi niya pinagpilitang mabuhay siyang maging Diyos maging hari sa lupa. Nagpakumbaba siya. So ibig sabihin, wala siyang inggit, hindi niya kailangang mainggit kasi lahat ng bagay ay nasa sa kanya na. Ang kailangan niyang gawin ay magpaubaya, magparaya. Amen? Ganon din sa atin ngayon. Tayo mga anak ng Diyos at kung ano yung pag-aari ng Diyos, pag-aari din natin kaya hindi tayo dapat mainggit din sa totoo lang. Yun nga lang, kaya tayo nainggit kasi ang sabi ni Pablo rito, namumuhay pa tayo sa laban na hindi natin dapat gawin. Kasi sabi ng Juan, ayan mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kasi dapat, nabubuhay na tayo sa Espiritu. Ayan yung sinasabi ng Colossus 23:23, na mabuhay tayo sa Espiritu. Hindi dapat tayo nakatuon sa mga bagay na makalaman, na makalupa. Okay? 4. Kapag sinasabi ng isa, ito pa isang palatandaan na tayo nabubuhay sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo namumuhay pa ayon sa laman? May mga Christian ganon, namimili sila ng tagapagturo. Amen, kaya nga, yung iba sa atin wala na sa lugar na ito At karamihan pa mga elders pa nakalulungkot. So ibig sabihin, sila yung mga tao kasama sa namumuhay sa laman. Kapag sinabi ng isa, verse 4, 1 Corinthians 3, verse 4, kapag sinabi ng isa, ako kay Pablo, ako naman kay Apollos, hindi ba palatandaan iyan na kayo namumuhay sa laman? Yung mga meron tayong kinikilingan, may tinitignan, kasi sabi ng Bible, sa Romans, kung di ako nagkakamali, darating ng araw, ang tao makikinig sa mga taong nangangaral na ang ibig lang nila ipangaral yung gusto lang nila marinig. Dapat, ang tunay na Kristiyano ay hindi bumabase sa bawat tao nakikita nila. Whether na sila nasasaktan o hindi mahalaga sa kanila yun. Ang mahalaga sa kanila, namumuhay sila sa Espiritu dahil ang pinaglilingkuran nila ay Diyos na Espiritu at hindi yung tao na ginagamit ng Diyos para ilabas ang kanyang mga salita. Amen? Kaya yan, dapat wala na sa atin yung pagkilig, lalo na sa mga tagapagturo. Meron tayong favoritism. Wala dapat tayong gano'n.
lalo sa mga salita ng Diyos. Sabi rito, sa 5, sino ba si Apollos? Sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? O sila yung mga lingkod lang na ginagamit ng Diyos, sabi rito, na kinasangkapan ng Diyos upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Kasi kami, mga pastor, kami mga lingkod ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos, ginagamit lang kami ng Diyos at hindi kami ang mahalaga, kundi yung salita. Yung Diyos na lumalabas sa aming mga boses na dapat ninyong tignan, hindi yung mga tao. Kaya nga dapat hindi tayo titingin sa tao sa lahat ng pagkakataon sa ating paglilingkod sa Diyos. Dapat tingnan lang natin si Jesus, yung pagiging spiritual ni Jesus, yung pagiging Diyos ni Jesus. Kasi John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Malinaw na malinaw doon, dapat kapag sumasamba tayo sa Diyos, dapat tumitingin tayo sa Diyos na Espiritu. Spiritual na hindi natin nakikita. Kapag nakikinig tayo sa mga nangangaral, dapat pinakikinggan natin sa mga boses niya ang Diyos na Espiritu na hindi natin nakikita. Pero dapat hindi ang kahit sinong tao na nakikita mo. Kasi maging yung mga pastor, may mga katangian niya na hindi mo magugustuhan kapag sila ang tinignan mo. Kaya dapat, yung salita ng Diyos ang titignan natin sa mga buhay nila. Yan. Hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig 7 ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Tandaan natin yan. Hindi mahalaga ang tao, kasi sabi dito kanina si Apollos, si Pablo, kami lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan upang makain kayo sa pananampalataya kay Kristo. Sa 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo. At sabi rito sa 7, hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga. Hindi mahalaga si Pablo, hindi mahalaga si Apollos. Sa atin lang ngayon, hindi mahalaga si Pastor Ronnie, hindi mahalaga si Pastor Frank, hindi mahalaga si Pastor Eddie o si Brother Eddie Villanueva o si Bong Saking o kahit sino pang magagaling na preacher. Hindi sila ang mahalaga. Ang mahalaga, ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen? Kaya huwag tayo titingin sa mga nagtuturo. Tignan natin ang Diyos na itinuturo nila. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Yan. At kaming mga lingkod ng Diyos ay manggagawa lang at pagdating ng panahon, tatanggap lang kami ng gantimpala na ayon sa aming mga pagsisikap na ginagawa. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo naman, kayo ang kanyang bukirin, kayong mga tagapakinig. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Kayo rin yung templo ng Diyos. Ibig sabihin yung iglesia. Kayong lahat na nakikinig sa Diyos ang iglesia. Ayon sa kagandahan ng loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyong tulad. Inilagay ni Pablo. Ayon sa awat habag ng Diyos kay Pablo na itayo niya. Inilagay niya ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Walang ibang tinutukoy doon. Yung pundasyon na yun si Kristo na inilagay ni Pablo sa bawat Kristiyano noon. At sa buhay natin ngayon, kaming mga pastor, nagtayo kami ng mga iglesia sa ibabaw ng pundasyon ni Kristo at kayo yun. Depende sa pagtanggap nyo sa aming mga itinuturo. Doon nakasalalay yung antas ng inyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig nyo sa aming mga tinuturo. Tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, kaming nagtatayo. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa inailagay na. Walang iba kundi si Yesu Kristo kasi si Jesus ang pundasyon natin. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pila, mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Ito'y patungkol sa aming mga lingkod ng Diyos na nagtatayo. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat, ito masalimuot tong verse na ito Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayak sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Kung ang
itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon may maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Yun. Ang tinutukoy sa talatang ito, 12 to 15, kaming mga lingkod ng Diyos na nagtayo sa pundasyon kay Kristo. At yung tinatayo namin kayo, depende sa pagtanggap nyo sa pananampalataya kay Kristo, gamit yung mga naririnig yung mga kapahayagan namin sa inyo. Yan, tandaan natin yan. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung nasunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon may maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Sa aking pag-aaral sa talata na ito, ang tinutukoy na apoy dito yung ating mga suliranin. Kasi may paniniwala dito na sa iba, once you are saved, you are saved. Medyo iba ang kanilang mga kaparaanan sa pagpapaliwanag nito. Pero ang tinutukoy nitong apoy, yung mga pagsubok na ating dinaranas sa buhay natin. Kaya kailangan tayo maging matibay na hindi dapat tayo masusunog sa oras na tayo ay sinusubok ng Diyos, lalo na yung maliliit o malalang, kahit anong malalaking mga suliranin. Dapat talagang nakatayo tayo sa ibabaw ng matitma ng ating pundasyon, ng ating Panginoong Hesus, na hindi tayo dapat masunog. At kung sakali man na talagang dumating yung time na tayo bumigay sa mga pagsubok, pilitin natin bumangon para pagdating ng panahon, maligtas pa rin tayo. Yan. Ngunit kung masulog naman, mawalan siya ng gantimpala, gayon may maligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Mahirap kasi. Sabi kasi ng Bible, kapag ang banal na espiritu ay nawala sa iyong puso, papalitan niya ng 7 pang espiritu na mas malalakas. May pupunta niyang espiritu ng evil spirit at titira yan dyan, at pagka nakita talagang malinis yan, magtatawag pa ng 7 espiritu malalakas yan, at magiging mas matindi ang struggle mo sa buhay. Kaya yun ang simula mapapalayo ka sa Diyos, na kung minsan nahirap mo lang bumalik sa pananampalataya. Nilalaman ka na ng pride, nilalaman ka na ng bagay na inuudyok ng kaaway sa iyo para hindi ka na makapanumbalik. Kaya napakahalaga. Yung ating pananampalataya ngayon ay ingatan natin, at hanggat maaari, huwag itong masunog dahil lang sa mga suliranin, sa mga pagsubok ng ating pinagdadaanan. Kasi kapag bumigay ito, maaaring mawala sa atin yung kaligtasan na ating natanggap na meron tayo ngayon. Pero sa tuwing tayo babalik sa pakitandaan natin, ang Diyos, ang katangian niya ay yung hindi niya tayo pwedeng hindi patawarin kapag tayo ay hihingi ng tawad at magbabalik sa Kanya. Tandaan natin, sa lahat ng pagkakataon, anuman ang ating mga suliranin o pagsubok na hinaharap, isipin natin, mapaglalabanan natin yung dahil ang pundasyon natin ng ating Panginoong Hesus. At huwag tayong bibigay sa pagsubok, kasi ang kaaway, pwede talaga tayong sisirain. At dadamay niya tayo kasi siya pagdating ng panahon, hinatulan na siya. At naghahanap na lang siya ng mga taong makakasama niya na mapaparusahan sa impyerno. At nawa, hindi tayo mapabilang sa mga tao na yun. Kaya napakahalaga na sa buhay natin ngayon, lalo na matatagal na tayo mga Christian, dapat karne na, matigas na pagkain na, yun yung kinakain natin at hindi nagatas. Ngunit kung masulog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon may maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Tayo. Ang templo ng Diyos, tayo ang iglesia, hindi yung simbahan, hindi yung reliyon. Tayo, mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesus individual, tinanggap siya bilang hari, Panginoon at Diyos ng ating mga buhay. At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Yun yung katibayan na tayo ng iglesia ni Kristo. Yung espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Dahil nagagawa na natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Natatanggap na natin yung mga salita niya na napakasakit na sinasabi ng Hebreo 4:12. Pero kung hindi mo matanggap yung salita na masakit, madali ka pang magtampo, madali ka pang magalit, madali ka pang mainis, magagalitin ka pa rin kagaya nung nauna. Wala sa iyo yung espiritu ng Diyos. Tandaan niyo yan. Napakahalaga niya. Kaya dapat yung self-control natin talagang nagagamit natin sa tama. Paano yun? Sa pakikinig.
ng boses ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam mo naman na mali yun Kaya lang, kapag ginawa mo yun, ikaw na ang nasunod, hindi na ang banal na Espiritu na nasa sayo. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templo na iyan. Yung sino man magwasak sa atin, paparusahan ng Diyos. Sino mang maging sanhi upang hindi tayo makapagpatuloy sa pananampalataya. Kabag-kabag yun. Paparusahan ng Diyos at tayo kapag hindi rin tayo nakapagbalik, paparusahan din tayo kasama nila. Lalo na yung diablo na naging dahilan ng mga bagay na ito. Kasama natin pagdating sa impyerno. Huwag kaya hindi naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. So, ibig sabihin, kailangan natin na magpakumbaba at laging magpasakop sa ating Diyos kasi ang Diyos lang naman ang marunong sa lahat. Kaya sabihin mo, ang dami nating kaalaman kasi kung minsan yan yung nagiging dahilan kung bakit tayo nalalayo sa Diyos. Masyado na tayo maraming gustong itanong, maraming tayong gustong malaman, hindi sa atin nagiging sapat yung eksakto lang na sinasabi ng banal na kasulatan. Ayan yung pinagmumulan minsan ng debate, lalo na sa mga tagapagturo na din. Marami ko nakikita niya sa social media, mga nagdidebate. Dapat nagsisharing na lang, hindi na lang nagdidebate. Huwag kaya hindi naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya matalino, kasi kapag sinabi mong matalino ka, parang hindi ka nagkakasala nun. Parang alam mo na lahat, lalo na kapag nagdadahilan ka pa sa lahat ng bagay, parang alam mo ang lahat. Lalo na hindi ka na nakikinig sa mga payo sa iyo. Hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos na tama naman, na nababasa mo naman, pero hindi mo naman ginagawa, sinusunod. Parang sinasabi mong matalino ka at hindi ka na dapat turuan. Kaya pride ang tawag doon. Aminin niyang si mangmang upang maging tunay na marunong. Kahit pala marami na tayong alam sa salita ng Diyos, matagal na tayong Christian at marami na talaga tayong pinag-aralan na patunayan sa ating mga sarili na dapat natin talagang alam na natin, pasikot-sikot ang salita ng Diyos. Kailangan pa rin natin mamuhay na parang walang alam. So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin mag-aral ng salita ng Diyos. Yun lang ang gustong sabihin ito. Kasi pag-aaral ng salita ng Diyos ay walang katapusan. Kasi maraming revelasyon ng Diyos na dapat sa atin i-reveal, na dapat nating malaman. Kaya lang kapag alam na natin ito at alam ko na yan pinasa ko na ng paulit-ulit yan Parang pride na ang tumatanim sa atin, hindi na natin kailangan ng salita ng Diyos. Kaya, imbis na mas higit na tayo mahubog sa buhay ng Diyos, hindi. Ang iitanim na yung sarili natin. Kasi, alam ko na yan kabisado ko na yan hindi ko na kailangan mag-aral. Kailangan ko lang yan ituro. Kaya, kahit lingkod ka na ng Diyos, o tagapagturo, o tagapakinig, na matagal ka na dyan, at nakabasa ka na ng Bible, paulit-ulit, kailangan pa rin natin paulit-uliting aralin ito upang nang sa ganun yung buhay ng Diyos ay talagang managana sa buhay natin. Sa Joshua 1:8, pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad dito. Ayun kasi yung rason, yung reason kaya kung bakit natin dapat basahin ng paulit-ulit ang salita ng Diyos. Hindi pwede isang beses lang. Dapat paulit-ulit upang yung buhay ng Diyos ay magawa natin sa buhay natin. Pansinin mo, kapag ikaw ay lagi nagbabasa ng Bible, na-adapt mo talaga yung katangian niya. At yung karunungan ng Diyos talagang na-adapt mo yan. At lalo na kapag seryoso mo itong binubulay-bulay at inihiling mo na sa Diyos na magawa mo ito sa iyong buhay ng sincero, yung humbleness talagang mapapasayo yan. Maraming sasabihin sa iyo ang Diyos na mas malalalim pa sa mga bagay na natuklasan mo na sa iyong pagbabasa gamit yung sarili mo. Napakahalaga niya. Ulit-ulitin natin basahin ang may pagpakumbaba at paghiling sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipaunawa sa atin ang lahat ng ating binabasa. Sapagkat ang karunungan ng sentibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marurulong sa kanila na ring katusuhan. Yan, sapagkat karunungan, ang katilinuhan ng sentibutang ay kamangmangan lang sa Diyos. Meron pa bang mas matalino sa Diyos? At sabi mo, ang tagal mo nang pinag-aaralan ng isang bagay, kung minsan hindi mo pa rin naiintindihan. Amen? Kahit sa simpleng mga gawain, may mga bagay ka pa rin, mga bagong natutuklasan maliban sa mga bagay na ginagawa mo pa.
Yan. Gayon din, batid ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao para sa inyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, huwag tayo magmalaki sa ating mga ginagawa sa mundong ito o yung ginagawa ng kapwa natin sa atin. Huwag tayo magkaroon ng idolatry. Huwag tayo humanga sa tao. Kasi kung minsan sa atin, mas pinapabura natin yung mga taong mabubuti lang sa atin. Tama? Kapag isang tao mabuti sa'yo, mas pinapaboran mo siya. Lamang niya siya yung pagtingin mo sa kanya kaysa sa iba. Kung minsan nga, yung gusto lang natin pansinin yung pinapansin natin eh. Yung iba, hindi natin pinapansin kasi yung gusto lang natin pansinin yung pinapansin natin. Amen? Pero hindi dapat ganun tayo. So, ibig sabihin dapat pantay lang ang pagtingin natin sa tao at mabuti man o masama ang ipinapakita sa atin, dapat parehas lang yung ating pagturing sa kanila. Mahirap gawin, pero yun talaga ang kailangan natin gawin. Hindi naman kasi tayo ang gagawa niyan. Ang Diyos na pananampalatayanan natin, kaya dapat natin yung salita ng Diyos, dapat natin itong pagbulay-bulayan, paulit-ulit, at paulit-ulit na ipanalangin na maisabuhay natin ito. Dapat sincero. Sincero. Hindi galing sa bibig natin yung ating pagdalangin sa Diyos. Dapat galing sa puso natin. Kasi sabi ng Bible, pag agnasa ay tumubo at nag-ugat sa iyong puso, nagbubunga ng pagkakasala. Kaya dapat, yung ating panalangin din sa Diyos, ganun din. Dapat, naisip mo at dapat nag-uugat sa puso mo yun. So, ibig sabihin talagang gusto mong gawin yun, sincere ka sa bagay na yun. At pag nag-ugat yun at tumubo rin sa iyong puso, nagbubunga ng pag-ibig yun. Kaya magagawa natin gawin yun sa ating mga buhay. Kaya, priwil natin, magagamit natin sa tama. Kaya kung minsan, magagalitin tayo ngayon, hindi na, nakokontrol mo na. Minsan, inis na inis ka na. Ngayon, hindi na. Bagamat hindi tayo perfecto, meron pa rin. Pero hindi na kagaya ng dati, na talagang grabe. Ako nga, konting kibit lang dati, mainit na ulo ko eh. Ngayon, hindi na. Kaya nga, sa patuloy na pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit ako, pastor, nakikinig pa ako ng mga nangangaral. Nag-aaral ako sa sarili ko, nakikinig ako sa mga nangangaral. At kasi kailangan ko yung pagkain ng Espiritu ko yung para mas lalo akong tumibay. Nagbabasa ng Bible, paulit-ulit, inuulit ko yung mga nabasa ko na lalo na kapag sinasabi ng Diyos, basahin mo yung naririnig ko sa aking isip, sa aking tenga, na basahin mo itong talata na ito. Kahit naantok ako, babasahin ko yun. Mananalangin ako kahit naantok ako para sundin yung tinig na naririnig ko. Simple lang marinig yung tinig ng Diyos. Pag may isang bagay kang naisip spiritual, tinig ng Diyos yun, dapat mong sundin yun. Yun yung paraan ng Diyos para mas lalong yung relasyon natin sa Kanya lumalim at ang ating pananaw ay lumawak sa Kanyang mga salita. Gayon din, batid ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ang ay walang kabuluhan. Kasi kapag sarili mo lang yan, walang kabuluhan yan. Dapat biblikal, dapat iniisip ng Diyos yung iniisip mo. Kaya huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao para sa inyo ang lahat ng ito. Huwag tayong bumilib sa tao, pumabor sa tao. Kasi para sa iyo talaga yun. Diba, binigyan ka ng kapwa mo ng isang bagay na gustuhan mo. Huwag ka sa kanya bumilib, uy, buti pa siya. Naisip niya na bigyan ako dito. Ang totoo, siya ba talaga ang nakaisip na bigyan ka ng bagay na yun? Hindi ba pwedeng inutusan siya ng Diyos para ibigay sa iyo para pasalpata mo ang Diyos sa buhay niya? Amen? Kasi kung minsan gano'n ang isip natin eh. Huwag, lahat ng pagkakataon isipin natin, ang Diyos ang laging maiitaas. Pwede na rin tayo magpasalamat sa tao, pero hindi talaga sa Kanya. Ang parangal, sa Diyos ang parangal. Gano'n ang ibig sabihin nun. Kaya huwag ipagmalaking inuman ang nagagawa ng tao para sa inyo. Ang lahat ng ito, para sa inyo ang lahat yan. Kasi para sa atin talaga yun. Itinalaga ng Diyos yun. Lahat ng natatanggap natin, ipinagkaloob ng Diyos yan sa atin, para sa atin. Gumagamit lang siya ng mga tao para sa atin. Yung trabaho natin, yung magulang natin, yung meron tayong yaman ngayon, yung pag-aaral natin, ipinagkaloob yan ng Diyos para sa atin. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin yan at dapat ginagamit natin yan din para sa Kanya. Kaya dapat sa lahat ng konsepto na meron tayo sa buhay natin, iniisip natin ang Diyos.
Palagi ang siyang nagpo-provide nito, nagbibigay, hindi gamit yung ating mga sariling lakas o kahit sino mang tao na nabubuhay sa mundo. Si Pablo, si Apollos at si Pedro, 1 Corinthians 3:22, si Pablo, si Apollos at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ito'y para sa inyo. Yan, si Pablo, si Apollos, si Pedro, sila yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos, tagapangaral noon. Hanggang ngayon naman, itong salita ng Diyos na binabasa natin, sulat ni Pablo. At ng iba nila Pedro. Yan. At lahat ng meron dito sa sanlibutan ito, ang nabubuhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito'y para sa inyo, para sa atin. O sino ba yung walang hindi namamatay dito? Yung kamatayan, wala, lahat tayo namamatay. Ano ba? Ang buhay, yung buhay natin, atin yun. Ang kasalukuyan, yung mga mangyayari, mamaya, lalabas ka dyan, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin. Tignan mo sa sarili mo, ang bida ng istorya ng buhay mo, ikaw. Tama? Parang pelikula lang yun eh. Nanonood ka ng pelikula, meron kang isang bidang tinitignan. Tama? Nakapokus ka sa bida. Ganon din sa atin. Sa ating buhay. Lahat ng bagay na harap mo, problema, minsan kaligayahan. Kasi ang sentro ng buhay natin ay tayo. Tayo yung bida ng sarili nating istorya. Kaya lang dapat, bilang nakakilala kay Kristo, hindi na tayo ang magiging bida. Si Kristo na. Kasi si Kristo na ang nabubuhay sa atin lalo na ngayon, na tinanggap na natin siya. Kasi ang pagkilala kay Kristo ay pagtalikod sa kanyang sarili. Amen? Kapag tinanggap mo si Kristo, kailangan mong talikuran ang iyong sarili. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Kaya, hindi ka nag-aatas. Amen? Hindi ka nag-aatas ang kinakain dapat. Dapat, yung mga salita na matitigas na pwede mong i-share sa iba. Kasi kung hindi ka pwede mag-share sa iba ng salita ng Diyos, kung ikaw sa sarili mo ay kailangan pang i-share ng salita. Tandaan natin yan, napakahalaga nun. Kaya yung sinasabi ni Pablo, at kayo'y para kay Kristo, at si Kristo naman ay para sa Diyos. Tandaan natin yan. Kaya napakahalaga at tanggapin natin sa buhay natin ng totoo ang ating Panginoong Hesus. Tandaan natin yan. Kasi yun lang ang dahilan para makaharap tayo sa Ama. Yan. At kayo para kay Kristo at si Kristo na may para sa Diyos. Yung pinakasusi para makaharap tayo sa Ama, si Kristo. Hindi kasi tayo pwedeng rumekta sa Ama kasi mabigat. Karne ang mga salitang lumalabas sa bibig ng Ama. Kagaya ng panahon ni Moses sa bundok ng Sinai. Hindi sila makatagal kasi may trompeta, may tulog na trompeta. Ano pa? May mga kautusan na sinasabi sa kanila yung mga mali nila. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Ano pa? Igalang mo ang iyong ina. So, igalang mo ang pangalan ng Diyos, yung naririnig ng tao sa bundok ng Sinai. Kaya sabi ni Moises, nakiusap yung mga tao sa Diyos tumigil sa pagsasalita kasi mamamatay sila habang naririnig nila yung tinig ng Diyos. Kaya hindi natin kaya yun. Kaya kailangan natin si Kristo sa buhay natin para makaya natin yung salita na karne na matigas na sinasabi ng Ama. Kapag natanggap na natin si Kristo ng totoo sa ating buhay, manhid ka na. Hindi ka na tatabla ng kahit anong bagay na negatibo sa iyong pandinig. Yun yung katibayan na ikaw ay malalim ng Kristiyano. Kasi si Kristo na talaga ang totoong nakatira sa iyong puso. Tinanggap mo siya bilang ulo mo at ikaw ay bahagi na ng katawan. Wala ka nang ibang gagawin kasi nun eh. Kundi yung mga bagay na ginawa din ng Kristo. Hindi ka perfecto kasi hanggang nasa mundo tayo, walang perfecto eh. Nandito tayo sa mundo na imperfection, tama ba? Na hindi perfecto. Hanggang hindi tayo magkakasala. Kaya lang, hindi ka tinatalo ng kasalanan. Kapag ka nasa buhay mo si Kristo kasi napagtagumpayan niya ng kasalanan. Kaya walang Kristiyano na bibitaw sa pagsubok. Walang Kristiyano na tatakbo sa mga suliranin. Tandaan niyo yan. Walang Kristiyano na hindi pwedeng magbalik sa Panginoon. Walang Kristiyano iiwan ang kanyang tungkulin. Tandaan niyo yan.
Pinarusahan ng Diyos ang mga anghel na nag-iwan ng kanyang mga tungkulin. Huwag na tayong dumamay sa parusa nila. Tandaan natin yan. Kaya ipanalangin natin yung mga kapatiran natin tumalikod sa kanilang mga tungkulin. Katibayan lang kasi yan na talagang hindi pa sila tunay na ganap na iglesia ng ating Panginoong Hesus. Kaya pagpasalamat natin na tayo naririto at nakakapakinig ng mga salita niya na napakasakit. Kasi isa lang naman ang ibig sabihin nun. Pag narinig mo ang salita ng Diyos na masakit, karapat dapat ka nang bigyan ang masakit na salita ng Diyos. Bakit? Kasi nabubuhay na sa iyo si Kristo. Lalo na kapag tinanggap mo ito sa iyong puso, sa iyong buhay. Kasi napakahalaga niyan. Hindi kasi tayo pwedeng maligtas kung hindi natin tatanggapin ang masakit na salita ng Diyos. Kasi kapag pumunta ka sa langit, puro salita ng Diyos ang maririnig mo doon. At hindi mo matatagalan yun. Kaya hindi ka niya mahihintulutan kaysa lang makapunta ka ron hindi mo rin matatagalan yun. Amen? Kaya napakalagang malaman ng bawat isa sa atin yan. Kaya napakalaga ng Kristo na dapat natin maunawaan at malaman na dapat sa buhay natin. Si Kristo kasi ang mediator sa Ama, nagtatanggol sa atin sa Ama, at siyang gagawa ng kautusan para sa atin na hindi natin kailanman magagawa sa ating mga buhay na ito. Amen? Yan. Tandaan natin yan. Mga lingkod ng Diyos, ang topic natin, 1 Corinthians 3:1-23. Tandaan natin, dapat, dahil matatagal tayo mga Christian, manhid na tayo. Okay? Hindi tayo madaling magpatangay sa negatibong bagay. Tandaan yan. Dapat na pagtatagumpayan na natin yung mga bagay na hindi na ginagawa ng mga Kristiyano. Ano yun? Ulitin ko lang, sa 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang tao nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga tao na namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Sa tugatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Anong ebidensya? Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingitan at pag-aaway-away. Walang tandaan na makasingibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Tandaan natin yan. Yung pag-iinggitan at pag-aaway-away. Yung pag-iinggitan, kaya pag-iinggitan at pag-aaway-away, pag-iinggitan halos sa lahat yun eh. Yun kasi nag-create ng hindi pagkakaunawaan. May pag-iinggitan, gusto mong maangkin yung bagay ng sa iba. O kaya, naiinggit ka dahil meron siya na wala ikaw. Ba, gusto mong, uy, higit siya sa akin. Lahat yan, pumapatungkol sa pride. Kaya pag-iinggitan lang ang nilagay dito kasi pag-aaralan mo yung salitang pag-inggit, pride yan. Inaangkin mo yung gusto mong sayo na hindi naman dapat sayo. Kaya inaangkan mo yung bagay na wala ka na hindi karapat-dapat sayo. Yan. Gusto mong meron ka ng lahat ng bagay, eh wala namang perfectong tao. Wala naman tayo may kanya-kanyang parte na dapat gampanan. Iglesia tayo eh. Katawan ni Kristo. At kung kamay ka, may ginagampanan kang hindi kayang gawin ng kamay. Kaya mong gawin ng kamay ang ginagawa ng tenga? Tama? Hindi. Marunong bang nakakarinig ba yung kamay? Hindi. Nakakakita? Hindi. O kaya, kamay ka lang. At may ibang parte na gagawa dyan. Kaya hindi mo dapat hangarin yung binigay ng Diyos sa iba. Inggit na tawag doon. Kaya ang salitang inggit, napakalawak niya kung pag-aaralan natin. Pride. Sa madaling salita na lang pride. Kaya napakahalaga. Kaya ni Jesus, babalik pa rin tayo sa pagkikipag-isa kay Kristo. Laging ganun ang salita ng Diyos. Lagi kang babalik kay Kristo. Bakit? Siya yung modelo natin eh. Nasa Kanya na lahat. Bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, di niya pinagpilitang mabuhay kapantay ang Diyos. Sa halip siya'y nagpakumbaba at nabuhay na parang isang alipi na kagaya natin. Ibig sabihin, kagaya niya, hindi tayo dapat magmataas. Kagaya niya na dapat tayo magpakumbaba at unawain ang lahat ng bagay na dapat nating malaman at sundin sa Diyos. Lalo na yung Jesus Great Commission na talagang ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa mundo ito. Ang ministry na ginampanan ni Jesus ay nagturo at nangaral ng mabuting balita. Kaya dapat tayo bilang isa kay Kristo na nabubuhay sa buhay niya, dapat yun ang ginagawa natin. Nagtuturo at nangangaral ng mabuting balita. Karagdagan sa ministry nating church, gagawin mo ang mga bagay na kaya mong gawin. Ang ministry para sa akin, ang definition niya, ang paggawa ng mga bagay na kaya mo.
para sa Diyos. Hindi ito talent, hindi ito gift. Kasi karamihan sa mga Christian, ang tingin nila sa mga ministry, yung gift, pagtugtog, paggigitara. Oo, lahat yan parte ng ministry sa church. Pero ang ministry na dapat nating gampanan, yung ministry ginawa ni Jesus. Pagtuturo at pangangaral ng mabuting balita. Ngayon, kung gatas pa ang ibinibigay sa iyo hanggang ngayon, paano mo ituturo at pangangaral ang mabuting balita? Amen? Natandaan nyo, Kristiyano ang definition niya, tagasunod ni Kristo. Ang ibig sabihin ng tagasunod ni Kristo, kung saan si Kristo, nandoon ka rin. Kung ano ginagawa ni Kristo, ginagawa mo rin. Kaya ang ministry ng lahat ng taong nakinig sa panawagan ng Diyos, nagtuturo at nangangaral ng mabuting balita kahit hindi siya pastor. Dapat alam niya, automatic na gagawin mo yan. Bakit? Nabubuhay ka na sa buhay ni Kristo at si Kristo na ang nabubuhay para sa iyo. Nananahan ang banal na Espiritu na gagawa ng lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya gagawin mo yun, automatic. Ayan ang ministry ng bawat Kristiyano. Okay? Ang definition niya para sa akin, ang paggawa ng bagay na kaya mong gawin na dapat mong ginagawa. Kasi yun yung pagkatawag sa atin na dapat natin ginagawa. Yun yung ministry na tinatawag. Amen? Naintindihan mo ba? Okay? Kasi yung ministry natin, yung ministry ni Jesus. Bakit? Kasi tinanggap natin si Jesus bilang ulo, tayo katawan, siya na ang nagmamay-ari sa atin. Hindi na tayo ang gumagawa ng gusto natin. Ngayon, kapag gusto mo ang gagawin mo, galit kasi mag-gitara, gitarista ako. Tama? Drummer ako. Ikaw ang nasunod nun. Kaya, hindi yun yung ministry. Karagdagan lang yun ng talent na binigay sa atin, imbis na magagamit natin, pagpapalago ng ministeryong iniwan sa atin ng Diyos, ang iglesia natin. Pero ang tunay na ministry tinatawag, yung paggawa, yung pagsunod sa ministry na ginawa ni Jesus. Ano yun? Nagturo at nangaral ng mabuting balita at hindi lang sa mga pastor, propeta, guro nakatalaga yun, kundi sa lahat ng taong tinawag at duminig ng panawagan ng Diyos. Sa 500 tao na nakapakinig nung pag-akyat ni Jesus Christ sa langit, nung siya ay muling nabuhay, may 500 taong nakinig at nandoon at inutusan ni Jesus Christ na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. 120 lang ang duminig sa panawagan. Tandaan natin yan. Kaya tayo, nasa sa atin yun. Kung ilan tayo rito, kung ilan nasusunod sa panawagan ng Diyos, hanggang pare, lahat tayo, kasi tungkulin naman natin yun, kasi tawag naman sa atin, Kristiyano. At kung Kristiyano tayo, dapat tagasunod tayo ni Kristo na gumagawa sa gampanan ni Kristo nung siya'y nabuhay dito sa mundo. Amen? Yan, yun yung ating topic. Ang mga lingkod ng Diyos ay dapat may ministeryong ginagampanan at ang dapat tanggap niya na ang tunay na salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi kung hindi niya tanggap ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, hindi niya kailanman magagawa ang ministeryo na dapat niyang gampanan sa mundo ito. Kasi napakasakit ng salita ng Diyos. Pwede mo bang ituro isang bagay na isasampal sa'yo? Kaya ka sa social media, ibang religion, sinasabi nila sila gumawa ng Bible, nag-compile. Pero kung unawain mo yung Bible, sino bang gagawa ng babasuhin na sasampalin mo yung sarili mo? Ay lahat ng sinasabi dito, puro patungkol sa mga bagay na ginagawa niyo yung mali, sinaangkin niya na sila gumawa. Diba? Maaari bang gumawa ka ng aklat na ikaw mismo isisiwalat mo yung karumihan mo? Hindi. Kaya ang gagawa ng aklat nito yung banal. At walang ibang banal kundi ang Diyos. Amen? Lakpahan natin ang Panginoon. Yan. Purihin ng Diyos. Sa umagang ito, ang mga lingkod ng Diyos, sa ating araw, ang mga lingkod ng Diyos ay ang mga taong tumatanggap ng totoo sa salita ng Diyos at ginagampanan ang ministeryo iniwan niya sa mga taong ito. Tandaan natin yan. Yun, dapat ang ating ginagawa. Kaya maging matatag tayo, maging malawak, at laging puspos sa banal na Espiritu ng Diyos para yung kaaway, walang buwang sa ating mga isip at puso, makapanaog upang tayo tuksohin. Amen?
Yan, may tanong ba? May tanong. Medyo napahawa ata tayo. May tanong po ba? May tanong? Itong verse kasi na ito, medyo ano to eh. Yung sa 12, 1 Corinthians 3. May iba silang explanation dyan, pero ganun pa man, nasa sa atin ang pag-unawa yan. Okay? Kaya lang sa ating topic kasi, yung mga lingkod ng Diyos, nilahat lang natin itong 1 Corinthians 3, 1-15. Kasi tayo mga lingkod ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, dapat talaga nakikita si Kristo sa atin. Hindi tayo perfecto, pero dapat tayo manatiling laging sumusunod kay Kristo. Okay? Tandaan natin, ang katangian ng Diyos na kailanman hindi mawawala yung hindi niya tayo pwedeng hindi patawarin pag tayo nagbalik sa Kanya. Amen? Okay. Salamat. May tanong ba? Ano uli yung ministeryo na dapat nating gampanan? Yan, magturo at pangaral ng mabuting balita. Ano ang ibig sabihin ng ministry? Sa akin lang yan definition ko lang. Ministry, paggawa ng isang bagay na kaya mo na dapat mong gawin. Kasi kaya naman natin gawin yun yung ministry. Lahat tayo, kahit hindi tayo pastor o mga aral o evangelista Bakit? Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, yung banal na espiritu na ang kukontrol sa iyo Kaya sa ayaw mo sa gusto, gagawin mo yun. Kailangan mo lang sumunod. Gawin mo yung free will mo sa tama. Kaya kaya mo yun. Kaya ang definition mo sa Kanya, paggawa ng bagay na kaya mo, na dapat niyong gawin. Kasi dapat natin gawin yun pag dininig natin yung panawagan ng Diyos bilang tumanggap sa Kanya, dapat natin gawin yun. At magagawa natin lahat yung kahit hindi tayo marunong. Amen? Hindi naman mahirap i-share ang word of God. Sabihin mo lang yung mahal ka ng Panginoong kapatid, kailangan ka ni Jesus. I-evangelize na yun. Kaya dapat natin malaman, hindi kailangan na matalino tayo. At hindi kailangan na mag-aral pa tayo sa mga Bible school, tutusin lang. Hindi. Kung darating na si Jesus, mag-aaral ka pa, hindi mo pa sasabihin yung anak mo para magsisid tumalikod ng kanyang kasalanan. Hindi sa pag-aaral ang ministry, hindi. Sa pamamagitan ng banal na espiritu na binibigay ng Diyos yan sa atin. Gamit yun, tuturuan tayo, magpahayag sa iba. Kaya maging malakas ang loob natin at magtiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Lakpakan natin ang Panginoon. Lagi mo Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita na nagpapalakas at nagbibigay ng kaliwanagan sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga isip, sa aming mga puso. Nawa, laging manahan ito at huwag nang mawala, Panginoon. Paalalahanan mo kami kapag kami nakakalimot. Dahil hindi namin pwedeng hindi rin maisip yun. Dahil hanggat nandito kami sa mundo, Panginoon, biblical, Panginoon, sa iyo rin mga salita ng galing na talagay magkakasala kami, lalo na sa aklat ng Pedro, Panginoon. Kaya Lord, kung sakaling magkasala kami, Panginoon, alam mo, hindi namin nais ito, Panginoon. Bagkus, lagi mo kaming i-guide para muling bumalik sa iyo. Kung hayaan na kami mapalayo sa iyo dahil ayaw namin yun. Ang inais namin ay maging makabuluhan ang buhay namin na sumusunod sa iyo at nakikinig sa tinig mo, Panginoon. Gamit ang mga tao pinakikinggan namin mula sa iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, ikaw lang ang paglilingkuran, maliban doon wala nang iba. Salamat, ito po ang aming siyang pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos.